Magandang araw mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Halina kayo at ating pag-aralan ang ating paksa. Atin na pong simulan. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pagpupunyagi sa pagkamit ng kalayaan. Pero bago natin simulan, ito ang mga salitang dapat natin tandaan. Soberanya, ibig sabihin, kapangyarihan ng pamahalaan na magpatupad ng batas sa nasasakupan sa loob at labas ng bansa. Pagsulong, ibig sabihin, pagbuti o pag-unlad. Jurisdiction, ibig sabihin, kontrol ng pamamahala. Talakay natin ang maligalig na pamahalaan. Bagaman nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan sa kamay ng mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898, ay hindi pa rin naituring na ganap na estado ang bansa ng mga sumusunod na taon. Sapagkat nang maganap ang pagsasarili ng Pilipinas, ay napasailalim naman ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano. Sa pamahalaang itinatag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ay nawalan ng kapangyarihang magpatupad dahil inagaw ito ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagpapailalim ng bansa sa pamahalaang militar kasunod ng pamahalaang sibil. Malayang kalakalan. Tila naging masigla ang ekonomiya ng bansa pagkatapos nang dumagsa ang tulong ng mga Amerikano. Naging malaya ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos dahil sa Belt Trade Act. Sa mga mangangalakal, ito ay naging ating mga produkto sa Estados Unidos. Ngunit ang karamihan sa mga produktong iniluwas sa Amerika ay puro hilaw na mga sangkap, hindi katulad ng mga produktong inangkat doon na puro kagamitang nagpakilala ng kanilang kultura. Dumagsa ang mga produktong Amerikano sa bansa kaya't hindi na napigilan ang patuloy na pagtangkilik dito ng mga Pilipino hanggang sa nahumaling sila dito. Kasabay ng malayang kalakalan ay naging malaya din ang pakikialam ng mga Amerikano sa pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng base militar na kanilang itinatag dito. Malaki ang bahagi sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bansa ng sandatahang lakas, kaya naman di sinasadyang naging bahagi rin nito ang mga base militar. Kawalan ng jurisdiksyon. Ang parity rights naman ay nakabuti sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa ayon sa mga mambabatas. Naging mas madali ang pagkilos ng mga Amerikano sa bansa nang mabigyan sila ng karapatan na mag-angkin at mamamahala ng mga ari-arian dito. Dahil alam nyo class, itong parity rights, ito yung isang batas na kung saan pantay-pantay po ang pagtrato, Pilipino ka man o Amerikano ka man. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay napansin ng mga Pilipino na halos nawalan sila ng ganap na jurisdiksyon sa bansa dahil sa pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga Amerikano at Pilipino sa mga ari-arian gaya po ng sinabi ko kanina. Ito ang isa sa mga naging dahilan ng pagkagalit ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Naniniwala ang ilang mga Pilipino na ang likas na yaman ng bansa ay para lamang sa mga mamamayan na nakasaad din naman sa konstitusyon. Sa katunayan, nang maganap ang plebisito noong 1947, bagaman maraming mambabatas ang sumuporta sa parity rights ay meron ding hindi sumang-ayon. Narito ang naging resulta ng botohan. Tingnan niyo po class sa inyong screen.
Hulyo 4, 1946, iginawad ng mga Amerikano ang kalayaan ng bansa. Ito ang panahon ng ikalawang republika ay itinatag sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Manuel Rojas. Ito rin ang panahon na nakamit ng pamahalaang Pilipino ang soberanya o kalayaan sa pamamahala na hindi pinakikialaman ng mga dayuhan. Ito na ang panahon na nagsimula ang pagiging ganap na estado ng bansa. Talakayin natin ang soberanya. Ano ba ibig sabihin ng soberanya? Ibig sabihin, ang soberanya ay ang buong karapatan at kapangyarihan ng isang bansa upang pamahalaan ang kanyang nasasakupan nang walang anumang pagkikialam mula sa ibang bansa. Dagdag pa rito, kinikilala rin ng ibang bansa ang soberanyang ito. Masasabing malaya ang isang bansa kapag may soberanya. Pag sinasabi natin class na soberanya, ito ay kinikilala ng ibang bansa ang ating kalayaan. Kapag hindi kinikilala ng ibang bansa ang ating sariling kalayaan, hindi po tayo matatawag na may sariling soberanya. Dalawa ang uri ng soberanya: internal sovereignty o panloob na soberanya at external sovereignty o panlabas na soberanya. Talakayin po muna natin kung ano ibig sabihin ng panloob na soberanya. Ang panloob na soberanya ay ang kapangyarihan ng estado na mamuno sa loob ng teritoryo nito. At ang panlabas na soberanya naman ay ang kalayaan ng estado upang isakatuparan ang mga gawain nito sa labas ng bansa. Isama na ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa nang walang kontrol ng ibang mga estado o pamunuan. Ang pagkilala ng soberanya ng isang bansa ng mga ibang bansa ay pagkilala sa kalayaan nito. Soberanya ang pinakamahalagang elemento upang maging ganap na estado ang bansa. Sa kaso ng Pilipinas ay hindi ito naging estado kahit na lumaya noon sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng sariling pamahalaan nang may tatag ang unang republika, ngunit hindi ito kinilala ng mga Amerikano kaya't wala itong naging soberanya. Sa halip ay ipinatupad nila ang pamahalaang militar noong 1899 bilang paraan ng pagpapasuko at pananakop sa mga Pilipino. Makalipas ang 2 taon ay ipinatupad ng mga Amerikano ang pamahalaang sibil. Ayon sa kanila, layo nito na maihanda ang mga Pilipino sa ganap na pagsasarili. Noong Hulyo 1902 ay inilipat ng Amerika ang pamamahala sa Pilipinas na nakabatay sa Philippine Organic Act of 1902 o Batas Pilipinas 1902. Isinasaad ng batas na ito ang mga sumusunod. Makinig po. Una, talaan ng mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, pagtatag ng mga kagawaran ng pamahalaan. Pangatlo, pagkakaroon ng 2 kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng Amerika. At ang pang-apat, pagbuo ng Pambansang Asambleya ng Pilipinas sa taong 1907. Ang paghahandang ito ay nagtagal. Sa simula ay binigyan ng pagkataon na makibahagi sa pagbuo ng batas ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagiging bahagi nila sa Pambansang Asambleya. Ang karapatang ito ay naigawad sa mga Pilipino sa bisa ng Batas Jones o Philippine Autonomy Act na nilagdaan noong 1916. Sa panahon na ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makibahagi sa paggawa ng batas. Tinawag na Pilipinisasyon ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makibahagi sa pamahalaan. Sa panahong ito, sila ay humingi ng ganap na kalayaan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbuo ng misyong pangkalayaan. Umabot ng 12 misyong pangkalayaan bago ganap na pinakinggan ang hiling ng mga Pilipino.
unang misyong pangkalayaan ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon, ngunit umabot ito ng 10 na hindi pinakinggan ng Estados Unidos dahil abala sila sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan sa iba pang mga bansa. Talakay natin ang Batas Tidings-McDuffie. Taong 1934, pinamunuan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas ang panglabing isang misyong pangkalayaan kung saan ay naiuwi nila ang Batas Harry-House-Cutting. Ipinangako ng batas na ito na matatamo ng Pilipinas ang kanyang kalayaan makalipas ang 10 taon. Sa makatuwid, sa taong 1943. Ang kalayaang ito ay di lubusan, bagkus ay limitado. Mananatili pa rin na nasa ilalim ng impluwensya kung hindi man kapangyarihan ng Amerika ang mga base militar at naval ng bansa. Alinsunod dito, nagtakda ng taripa at kaukulang bilang ng mga produktong iniaangkat mula sa Pilipinas. Mistulang di makatarungan ang batas na ito. Kaya't napagpasiyahan ni Pangulong Quezon na ibasura ang nasabing batas. Sinangayunan naman ito ng Senado at sila'y nagbalangkas ng bagong batas na pinanigan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt. Si Franklin Roosevelt Class ay ang presidente noon ng Amerika. Ito ay kinilalang Batas Tidings-McDuffie ng 1934. Taong 1934, ito ang panahon na unti-unting inilipat ng mga Amerikano ang pamamahala sa mga Pilipino sa bisa ng Batas Tidings-McDuffie na kung saan ay nagsasaad ng mga sumusunod. Una, pagtatatag ng malasariling pamahalaan o pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas na tatagal ng 10 taon. Pangalawa, pagbubuo ng kumbensyong gagawa ng saligang batas. Pangatlo, pagkakaroon ng plebisitong magpapatibay sa saligang batas. Pangapat, pagpipili o paghahalal ng mga mamumuno sa pamahalaang Commonwealth. At ang panglima, pagtatakda ng araw ng kasarinlan ng Pilipinas sa Hulyo 4, 1946. Bagaman iginawad na ng mga Amerikano ang kalayaan sa pamamahala sa Pilipinas, ay masasabing hindi pa rin naging ganap ang soberanya sapagkat pinagtibay ang Bell Trade Act, parity rights, at pagpapatayo ng base militar na Amerikano sa bansa. Ang ganitong sistema ang naging hadlang upang hindi ganap na maranasan ng mga Pilipino ang malayang pamamalakad. Huwag po natin kalimutan, class, ang ating natutunan. Lagi po nating isa-isip. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ito po ang iyong guro si Ginoong Hernan na nagsasabi, mag-aral ng mabuti.